Pasok natin. Yan. Yan yan. Oh. Welding pa ito mga kasprakatak. I-welding. Yo! What's up mga kasprakatak? Good morning, magandang umaga at maayong buntag sa inyong lahat tanan dyan. Hoy, nagudsa naman mo diha. Asa kagdanan dali ba? Ha? Kay? Naman na gamit, wala pa? Ha? Aw. Kinuha pala yung hagdan dito mga kasprakatak. Hiniraman. Kaya ayun, di tayo makakyat. So pasensya na mga kasprakatak, hindi tayo nakapag-vlog dito kahapon. Gawa ng tayo'y pumunta doon sa Dipolog. Dahil nagpababa ng bangka si Tayon. No, so congratulations kay Romulo Moroscalio. Yun. So congrats at sa buong team na bumuo ng bangka na yun, no. So kung nakita nyo sa last upload ko, maraming salamat. At maraming salamat din kay Tayon na pinayagan tayo na makapag-vlog sa pagbaba ng kanyang bangka. So yun, no, grabe ang laki ng bangka. Malaki, medyo malaki din yung bangka niya mga kasprakatak. Tapos ano, nagkakahalaga ng, tinanong naman natin siya kahapon. No, grabe ang laki ng nagastos pala ng bangka na yun. So siguro lahat-lahat na yun, no, kasama na yung makina, yung mga propeller shaft, kahit yung mga winch nya, no, lahat ng mga mechanism, mga mechanical, siguro lahat-lahat na yun. So umabot sa tumataginting na 2M. Grabe ang laki. Ito kaya mga kasprakatak, magkano kayang nagastos itong bangka na to, no? So hindi na natin isama yung makina mga kasprakatak, kasi ang makina nito ay luma na, kumbaga nagamit na ba, kasi yung lumang bangka, ang makina nun ay dito ikakabit. So kahit itong bangka lang, no, hindi ko pa maibigay sa inyo mga kasprakatak kung magkano talaga yung gastos nitong bangka na to. Gawa ng hindi pa ito tapos, no. Magingi muna tayo ng ano ni Lola mga kaspraki. Titingnan natin yung mga resibo, magtanong tayo kung magkano nga ba lahat kasama na yung labor saka yung mga materyales. So yun, abangan nyo na lang mga kasprakatak kung yung pag reveal natin sa gastos nitong bangka na to. Medyo may kalakihan din to, mas malaki to konti kaysa doon kay Tayon. Kaso nga lang itong bangka na to mga kasprakatak ay hindi siya gaano mahaba compared doon kay Tayon, kasi yung kay Tayon ay nasa 67 yata yun yung haba. Ito ay ano lang, 50 lang, mula dito sa dulo hanggang doon sa pinakadulo din ng hulihan, sa sampot, sa ulin, you know. So medyo maikli ito konti, kasi ito ay 50 feet lang yung haba, pero yung lapad mga kasprakatak ay magkasing lapad lang talaga. Tapos dito sa may dulong medyo habog sad ni, medyo mataas din ito compared doon sa kay Tayon. And then ito ay 5 feet, yung kay Tayon ay 4 feet, itong sa may gilid sa bungbong. Ayan. And then ang naka-diferensya din nito kaysa kay Tayon, ito walang katig. Yung kay Tayon ay merong katig, meron siyang batangan, no. Ito wala na, kumbaga diretso na to mga kasprakatak, parang isang barko talaga na wala ng katig. Alright, so tapos kasi yung bangka na yun ay ano yun mga kasprakatak, catcher or pangulong yun, sinsuro kung tawagin din sa ibang lugar. Ito fish carrier lang to, kung ito yung
kakarga ng mga huling isda ng ating catcher. Ayan. So hindi pa tayo makaakyat dahil hiniraman pa yung mga kaspakatak, hiniraman pa yung hagdanan paakyat sa ibabaw. So habang tayo nandun kahapon sa Dipolog, doon kay Tayon sa bangka niya, nag-vlog tayo doon. Dito naman ay nagtatrabaho sila kahapon dito. Meron silang mga nagawa dito sila Raisan. At ito na nga, meron na siyang timon. Ayan mga kaspakatak ko. So ilan kaya yung nito? Ayan, ito siguro yung lapad niya. Ang kapal niya ay 1/4, and then 20 siguro yung lapad, at saka yung haba 22. So ito na yun mga kaspakatak, or hanggang dito lang siguro, kasi ito dagdag na lang to. Ito yung sinatawag na siwil-siwil sa timon. Ito yung isa din ito sa nagbibigay ng mga kaspakatak, kaya may siwil siya dyan dito sa likuran nitong shafting, kasi isa ito sa nagpapalakas pagpaliko, pabilis pagliko mga kaspakatak. Kaya nilagyan ng siwil dito sa likuran ng nitong shafting ng timon. Ayan. Alright, so dito ready na to. Ito na lang siguro, parang hindi pa ito fix, puputulin pa ito, tapos pa yan, i-bolt pa yan dyan. Ayan. Stainless to mga kaspakatak lahat. Ito ang design nito mga kaspakatak, kaya ito mayroong dugtungan dito, kasi hindi ito basta maikabit lang na mo lang dyan, ituhog mo lang dyan, dito. Kaya nilagyan ng plans para pagtanggal nito, halimbawa kung may ayusin or masira, mabilis lang itong tanggalin kasi may plans siya dito. Ayan, tapos nag bolt. Ayan, diretso na yan hugot. Tsaka dito tatanggalin din dito pag halimbawa tanggalin to, or halimbawa may trouble dito sa part na to ng bangka, mabilis na itong tanggalin. Alright, so ayan, itong bakal na to ay meron din siyang kumbaga support lang ito ng propeller shaft natin, para iwas alog ba, iwas alog siya. So bakal yan, naka-welding yan, makapal na bakal mga kaspraki. Compare dito sa timon, itong timon ay 1/4 lang. So ang shafting natin dito ay 2 numero 2 yung shafting natin. So dito i-fit yung propeller. So meron siyang kunya, ayan, tapos na may traha siya dito, para dito yung may malaking nut, tapos may butas mga kaspakatak para ituhog ng bolt, para hindi yung propeller natin malaglag, hindi matanggal. So ayan, okay na to, ayos na to mga kaspakatak. So yung kay amo yung kay Tayon, nilagyan niya ng bakal dito, maganda din yun, may bakal support sa support sa kahoy. Kasi ang reason ni Tayon, habang papasok ka dun sa may bukana, sasayad talaga itong kilya sa lupa, sasayad sa lupa, or minsan makasayad din ka ng mga bato-bato doon. Kaya delikado pag masugatan o mapaksi yung kahoy, delikado yun, doon na magsimula yung pumapasok yung mga kaspakatak, mga insekto ba, insekto ba yung tawag doon, mga mananap. So itong mga klase yung mananap, yung mga kumakain ng kahoy. Pero itong kahoy na to mga kaspakatak ay naman, si Boss Nanoy nito, kampante naman siya, kahit wala nang bakal na nakalagay dyan. Kampante naman siya mga kaspakatak, kasi subok na niya yung mga kahoy na ginamit dito. Kasi yung bangka niya mga kaspakatak, yung
Dumsito, yung dinadala ni Boss Nanoy ngayon, talagang hindi siya nagkaroon ng yung tinatawag dito sa amin na tatod or tamasok, yung mga insekto, yung mga nilalang na kumakain ng kahoy. So ilang years na yung bangka na yun, pero hindi pa rin na ano ng tatod. So magkaparehas lang yung kahoy na ginamit dito at saka yung kay Boss Nanoy na bangka. Kaya hindi na niya pinalagyan ng bakal dyan. So tested naman yun. Okay na yun. Okay na din to. Alright, so itong bangka na to ay talagang siguradong magtatagal to. Kasi dito lang ito maganda yung ano dito. Design. Alright. Ang salamat mo diha. Kapoy na mo. Ayun, nakabalik na, ibalik na yung hagdanan mga kaspakatak. Makaakyat na tayo sa itaas. So akyat tayo mga kaspakatak. Ayan, bit ko na yung mga kahimana natin. Oh. Okay. Oops. Alright. So tingnan natin tong ginawa nating ilaw. Ayan, matigas na oh. Tuyo na mga kaspraki. So pwede na to. Testing natin to ngayon. Testing natin pa ilaw ito dun sa may bodega. Tanggalin natin yung bodega. Tapos ikakabit natin to para wala na tayong gagawin pa. At dun sa ibabaw, aakyat tayo dun. Ikakabit natin yung, maghanap tayo siguro ng kahoy na mapagpapatungan ng isang ilaw na mahaba. Alright. So kuha tayo ng flower dito. Tatay na. Oh. Nakug nawala na akong mga gamit. Tanggalin ko muna ito mga kaspraki. Ayan. Alright. Ito na. Okay. Next. Dalawa. Oops. Eh. Wala ba nila ba ito? Alright mga kasprakatak, oh, ang daming tubig. Saan kayo nakapasok yung tubig? Siguro dito sa ibabaw mga kaspraki. O dito sa may gilid. Titingnan pa yan kung saan nakadaan yung tubig na yan. Sa ulan lang yan. May tubig oh. Dito din. Maraming tubig. So yung mga kasprakatak, magkakabit tayo ng itong ilaw dito sa ilalim. Ito, ikakabit na natin to sa may wire na nilagay natin dyan sa ilalim mga kasprakatak. Alright, so
Wala man akong ano, wala man akong videographer kayo, walang hawak sa camera. Ano lang, saka ko na lang ipakita sa inyo pag matapos na. Sabog. Titiboy. So yung mga kasprakatak, ikinabit na yung mga kadena ng steering. Fire. Kayo, bukat kayo mo. Buang yung pugong. Alright mga kasprakatak, ayan, nakikabit na yung steering dito, oh, manubela. So kadina lang mga kasprakatak, tapos mga sprocket, and then gumamit din ng pillow block syempre para yun yung pagkakabitan ng mga shafting. So ito dito to sa mga kasprakatak. Ito na yung magiging cluster. Pasok natin. Yan. Yan yan. Oh. Welding pa to mga kasprakatak, i-welding. Saka yung mga sprocket i-welding dito sa shafting para sasama talaga sa pag-ikot. So yung mga kasprakatak, nag-testing tayo ng ilaw. Ayan, pinaliwa. Ano ko mga kasprakatak? Gumamit tayo na nito, no? 12 volts na power supply. Connect ko dito sa ano, i-connect na ko dito sa box. Tapos yun, nag-on na yung mga switch. Ito mga kasprakatak, itong dalawa dito to sa ano. Ayan, testing natin, no. Ayan, namila na mga kasprakatak. And then off dito. Ito yung pinakauna. Ayan. Ayan. Connected siya doon mga kasprakatak sa kabila. So dalawa yung ilaw niya, no, dito sa may gilid sa isang switch. Asa to? Yun. Ito yung sa pinakauna. So yun, tapos sa ilalim umilaw na din
Dito sa ilalim ba ng ilalim mga kaspakatak. Ayan o. Ito yung switch sa pinakailalim ng sa engine room. Ito yung sa switch na engine room mga kaspakatak. Pinakagilid. Kasi itong kulay blue na na switch panel natin, dito to lahat sa baba. Sa ibaba ito lahat. And then itong kulay pula natin na switch panel ay sa lahat sa itaas yan. Mula rito, yung mahaba dyan hanggang sa ibabaw, pinakaibabaw. Ito, yung bodega, engine room, dito sa kamarotoy sa gilid, saka sa pinakalikod. Ayan. So umilaw na mga kaspakatak. Ayan saan kaya yung para, yan umilaw yung sa box tingnan natin saan yung niya, switch. Yan yung sa box mga kaspakatak. Ito yung sa ilaw sa bodega, pinakabodega. Ito siguro yung sa likod, pinakalikod. Hindi ko pa nalagyan ng receptacle at saka bulb, kaya hindi pa siya hindi pa siya natin matest. Ito yung para sa bodega. Ito yung sa ito. Sa ganyan ayun, ito yung sa ito pala sa pinakabodega mga kaspakatak, yung tatong bodega natin. So isang switch lang siya. Ayun tatlong bodega na yung iilaw, isang switch lang. Ayan, tingnan natin mga kaspakatak. So naka-on na yan naka-on na yan. Tingnan natin yung pinakailalim. So ayan ito yung box number 1, bodega number 1, umilaw na. Ayan, bodega number 2. Ayan, umilaw na din mga kaspakatak. Bodega number 2 at bodega number 3. Ito, ayan, umilaw na din. So goods na goods yung trabaho natin, umilaw lahat. So yung kulang mga kaspakatak, doon na lang sa pinakaibabaw, ikakabit natin yon. Maghanap pa tayo ng kahoy kasi lalagyan pa natin yung ng kahoy dyan sa ibabaw kasi sobrang haba nung natin. Yung in-order ko, imbis na 12 inches lang, mahaba yung ibinigay mga kaspakatak. Kapoy nag-uli. Baka matagalan lang din, tapos hindi na naman nag-message yung seller sa atin. Kaya okay na din yun kasi mahaba, parang mas lugi sila nun. Kasi mahaba yung natin, yung ibinigay niya. Ibinigay ng seller sa atin. Imbes na 12 inches, naging 24 inches mga kaspakatak. So ito, ipailaw din natin to, testing natin. Ito yung pinaka-switch niya. Kasi siguro yung pinaka-una. Ayun umilaw na mga kaspakatak. Yan ang liwanag yan, napakaliwanag mahayag pa ganing kayo hayag pa ganing, pero maliwanag na lalo na kaya pag gabi yan. So baka mamayang gabi testing natin yan, kung makabalik tayo dito, testing natin pailaw itong lahat ng dito sa gilid. Umilaw na sa gilid. So dito banda sa may gilid na to, maliwanag na pagka ipailaw natin yan. So ito lang yung hindi pa natin na lagyan ng mga kaspakatak, ng receptacle at saka ilaw na sa budget, nakalimutan ko. So dapat pala siyam pala yung binili ko. 8 lang kasi yan yung bulb. So yan, si Raisa nagpatuloy siya sa pag kabit ng steering system. Tawagin natin yan, manubela steering system yan kasi connected yan doon, manubela patungo dito sa timon. Yan. So yung timon ay kabit na, okay na din. Ayos na. Alright. Magaling. Tapos itong mga kaspakatak, itong dito sa may ilaw na to, dito sa pinakailalim, tingnan natin. Mag-suggest daw kayo mga kaspakatak kung anong pwede natin dito. Kasi inano ko lang siya talaga
gisulda lang na ako siya. Nagsulda lang ako dito mga kasprakatak. Ayan o. Sulda ko lang siya. Tapos paano ko siya maging i-epoxy ko kaya ito, or kahit Volcasil siguro, no? Pwede na siguro yun, or rubber tape kaya. Bibili na siguro tayo ng rubber tape para matakpan talaga to, no? Hindi siya ng tubig, hindi siya mapasukan ng tubig. I-seal natin to mga kasprakatak. Ano kaya pwede natin i-seal dito? Volcasil na siguro, no? Pwede. Tapos itong pinagtagusan ng wire mga kasprakatak, ayan, i-epoxy natin yan para hindi magtagos yung tubig. Tsaka dito, dito ko lang kasi pinadaan yung wire. Ayan, mula roon sa may kamarote, yun ang wire dumadaan dyan. Tapos binutasan ko dito. Ito na yung mga wire. Ayan o, dumaan talaga siya dyan. Hanggang sa dun, umabot siya sa pinaka last na bodega. Alright, okay na. Umilaw lahat. Gumana yung natin. Gumana yung trabaho natin mga kasprakatak. Ito, pinagsulda natin yan sa ilalim. Tapos nilagyan natin ng PVC epoxy din sa ilalim ng PVC para maging silyado talaga siya. Hindi siya pasukan ng tubig. Kasi dito mga kasprakatak, ito yung sinasabi ko. Pagka halimbawa mapuno itong bodega ng isda or tubig, no? Talagang talaga dito, ng tubig. Kasi may tendency talaga na mapuno itong bodega. Lalangoy sa tong ilaw natin, lalangoy sa isda or sa tubig. Kaya ito yung ginawa natin sa bulb na to. Silang tatlo, no? So, meron nagtanong, paano kung mapundar na to or ma-busted itong ilaw na to? So, no more choice ka na, wala ka na talagang ibang choice, kundi gagawa ka ng ulit na bago na ganito din para hindi siya para hindi din siya mapasukan ng tubig. So ito, silyado naman itong mga wire natin, hindi naman yan pero i-plaster natin siya mga kasprakatak na pag ganun, para hindi siya magalaw-galaw. Ana siguro natin yan pag ganyan, no? Ganyan mga kasprakatak, pag ganyan. Yan na natin, ilansang natin yan dyan. Lagyan natin ng staple. Maliwanag naman yan. Kahit dito lang yung maliwanag, kakalat yung liwanag niya sa buong bodega. Kasi walang harang dito, walang harang. Yung liwanag niya, kakalat na yan. So okay lang, kahit isang kahit isang bulb lang. Ayos na yan. Alright. So ayos. Ano pa kaya yung gagawin natin? Yung sa ibabaw, no? Magtrabaho tayo dito sa ibabaw para ang kulang na lang is yung dito sa may gilid na nakaharap sa may kanan, isang isang LED lead lamp or yung floodlight pa din na nakatutok dun sa may gilid. Then dun sa ibabaw, yung kulang sa ibabaw, yung LED flood lamp na lang at saka yung revolving light na 12 volts. So depende na ni Raisan kung bibili pa siya ng bago or yung luma na lang ang gagamitin. Kasi sayang din yung pera kung magagamit pa naman yung luma niya, yung naikabit niya sa dating bangka niya. So kung okay pa yun na lang ang gagamitin. Pero pag gusto niyang bumili siya ng bago, depende na sa kanya yun, kasi siya yung operator dito mga kasprakatak, siya yung kapitan nitong bangka na to, si Raisan. Alright, so check back later na lang, no? Okay yung work natin. Yo mga kasprakatak, ginabi na tayo. Gabinan ko tagyan. Woo! Kasi bumili pa ako ng ice mga kasprakatak. Natagalan tayo sa pagbalik dito. Agoy, namay kasing aldi ay. Tayo na ini. Konsyal! Walay nilabay. Oy! What? Yun. May nagsingal mga kasprakatak. So punta tayo dito sa
may bangka at magpatuloy tayo sa pag-vlog. Meron lang akong mag-recap lang tayo mga kasprakatak kung ano yung mga naikabit namin dito kanina. Pati si si Raisan, may mga naikabit dito si Raisan. Oh grabe oh, nag-video cue diri oh. Oh, tinanggal man yung timon oh. Tinanggal ni Raisan yung timon oh. Yan na, ganyan yung pagtanggal mga kasprakatak. Alright, so wapo na kay gasumbagay ang kwan sing music, gasumbagay kabilaan ba. Meron din dito sa may cottage oh. Yan may cottage, ano sila dyan. Alright mga kasprakatak, andito tayo sa bangka. Balik tayo. At ayun oh, pakita ko lang sa inyo mga kasprakatak yung mga nagawa natin dito kanina. Ayan, mga ilaw, okay na yan. So baka ngayong gabi mamaya konti mag live tayo dito. Kaso lang ang daming kuan, magdaming mga music nakapalibot. Alright, so testing natin tong pailawin ngayong gabi mga kasprakatak pag dumilim konti para makita talaga natin yung liwanag niya, no? Kung ano yung klaseng liwanag na maibigay nitong ating mga ilaw na inilagay dito. Alright, so recap ako mga kasprakatak. Ayan, nalagyan ko ng mga ilaw dito sa may mga bodega. At dito dito at dito, ayan, siguro na welding na ito ni Raisan. Na welding na niya ito siguro. Yun nga oh, na welding na nga niya. Ayan oh, okay na yung kadina mga kasprakatak. Teka lang ha, pailawan natin dito. Dito ako pailawin natin, pailaw natin tong sugat dire para maliwanag dito mga kasprakatak. Sige lang, kunin ko lang yung outlet. Teka lang mga kasprakatak. Ayan, gamitan natin ito ng power supply. Tapos outlet lang. Galing din sa may outlet tayo. Ayan, tapos power supply. So, ayan mga kasprakatak. Maggamit tayo ng ilaw dito para maliwanag. Subukan natin yan dito mga kasprakatak. So yan mga kasprakatak, umilaw na oh. So ito dito siguro. Ayan oh. Ayan na mga kasprakatak, maliwanag na dito. Bali mo kabilaan yung ano. So nakatalikod yung ilaw no dito sa harap. Okay lang yun para dili sulaw ba. Dili sulaw sa driver, nakatalikod. Ayan. So kuha na yung liwanag na dito. Then ito, buksan natin to para makapasok pa yung itong liwanag nito. Oy. Ya, uy. Yan. Oh. Ayag na kayo no. Ayag na kayo mga kasprakatak, parang may ano na talaga, ilaw na talaga oh.
So ito mga kaspagatak, ito yung steering wheel. Ayan, tapos na po. Pinapabricate lang ni Raisa, no? Nagpa-bilog lang siya ng stainless na 1/2 na stainless na shafting. Tapos ito di Uno to, Uno media yata to. Uno 1/4 kasi malaki, medyo malaki oh. Ayan, maganda din to mga kaspagatak kasi mabigat. So ayan, meron ng kadena, tapos winilding na niya dito para hindi maikot dyan sa may shafting. Ito may sprocket dito, yan kadena. Then dawat diha malaki, dito maliit din, dawat malaki din, maliit. Then dun sa ilalim gidawat na po na siya og kuan, pailawan natin yung ilalim. Yun, tingnan natin mga kaspagatak, may ilaw na oh. So pasok tayo dito sa ilalim. Medyo maliwanag naman dito kasi may, ayan oh. Ayan ang mga kaspagatak, no, di ba? Kita nyo ang liwanag dito sa ilalim talaga oh. Oh. Kasi magkaharap yung dalawang ilaw. Oh. So ito na mga kaspagatak. Ayan, plaster na oh. Ayan, plaster na oh. Okay na to. Plaster na oh yung ano ni Raisal. Ay, ito hindi pa niya na ano, hindi pa niya na welding dito mga kaspagatak. Pero okay na to oh. Okay na to. Hugot galing kayo oh. And then ito mga kaspagatak, dudugtungan pa ito ng shafting patungo doon sa likuran. Kasi doon sa likod ilalagay yung gearbox sa likuran. Siguro malapit doon sa may handle ng timon. Alright. So ang ganda dito no, napakaliwanag na dito oh. Dito sa engine room. Oh. Hayag kayo oh. Ayos kayo eh. Alright. So ang galing. Ang galing. Alright, so yun lang mga kaspagatak. Maraming salamat. So tatapusin ko na itong vlog na ito ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood no, lalo na yung pagbaba sa bangka ni Tayon. No, so maraming salamat. Then sa ibang mga anggulo nung bangka na yun, panoorin nyo mga kaspagatak sa ibang sa vlog ni Edmar Paul. Ito po yung YouTube channel ni Edmar Paul. Paki-support na lang po. Dito po makikita po natin yung ibang vlog ni nung June 8/5 sa bangka ni Amo. Ito po yung YouTube channel niya. Ayan, Edmar Paul po. Suportahan po natin, panoorin po natin yung vlog ni Edmar Paul para kasi kulang pa siya ng mga kaspagatak, watch hours talaga. Watch hours para ma-monetize na siya ba. So, yun, suporta lang yung kulang mga kaspraki. Alright, so ayan na, tapos na lahat. Ay, hindi pa to tapos lahat. Dami pa. So, abangan nyo mga kaspagatak sa October 29 or 30, doon namin ipababa itong bangka. So malapit na, na ngayon, 21 na tayo ngayon no. So meron lang tayong 8 araw para maano talaga natin itong bangka. So bukas kaya kayang vlog na gagawin ko bukas, iwan ko lang. Basta mag-ikot-ikot pa rin ako mga kaspagatak. At sana wag kayong magsawang manood pa rin sa akin kahit ano pa yung mga vlog ko, kasi wala na talaga akong magawa dito, trabaho or hintayin ko na lang na maikarga yung makina kasi mag-wiring tayo sa mag-wiring na naman tayo para sa starter at saka yung alternator patungo sa ignition. Yun na lang siguro yung kulang natin din sa mga battery, paglagay sa battery yung connection niya para sa mga ilaw na to. Kasi yung gamit natin ngayon ay power supply lang. Naka power supply lang tayo. Yung 220 convert natin sa 12 volts. Kaya ayan, nakapag-ilaw tayo. Karoon tayo ng ilaw. So yun lang mga kaspagatak, maraming salamat. Sana manood pa rin kayo sa akin kahit nitong mga following days no. Hanggang sumapit tong pagbaba nitong bangka. Sana manood pa rin kayo kahit ano na yung vlog ko. Kasi tabok-tabok na siguro tani sa. Siguro mag-vlog tayo doon pag may isda na ipadaong. Yun lang. Basta kailangan araw-araw may upload tayo. Alright? Kasi sayang din.
Yeah, right, maraming salamat mga Kaswakatak. See you lang sa next video. Bye bye. Thank you so much.